Nilampaso ni Demosthenes ang mga Spartan sa labanan ng Pelos noong 425 bago si Kristo at nahuli ang isang grupo ng mga sundalong Spartano sa Sphacteria habang hinihintay niyang sumuko ang mga ito. Ngunit makalipas ang ilang linggo, napatunayan niyang hindi niya sila natapos. Sa halip, nagmayabang ang walang karanasang Cleon sa asembleya na kaya niyang tapusin ang labanan at nagtagumpay siya sa isang malaking tagumpay sa labanan ng Sphacteria. Sa isang nakakagulat na pangyayari, 300 Spartanong huplete na napalibutan ng mga puwersang Atenean ay sumuko. Ang imahen ng mga Spartano bilang hindi matatalo ay labis na napinsala. Inilagak ng mga Atenayan ang mga bihag na Sphacterian sa bilangguan sa Atenas at nagpasya na ipapatay ang mga nahuling Spartano kung muling salakayin ng isang hukbo ng Peloponnesian ang Attica. Pagkatapos ng mga labanan na ito, ang general ng Sparta na si Brasidas ay nagtipon ng isang hukbo ng mga kaalyado at hilot at nagmarcha sa kahabaan ng Gracia patungo sa kolonya ng Atenas na Amphipolis sa Thrace. Ang Amphipolis ay may kontrol sa isang kalapit na minahan ng pilak na nagbigay ng malaking bahagi ng pondo ng digmaan ng Atenas. Isang puwersang pinangunahan ni Thucydides ang ipinadala, ngunit dumating ng huli na upang pigilan si Brasidas na sakupin ang Amphipolis. Ipina-exile si Thucydides dahil dito at bilang resulta, nakipag-usap siya sa magkabilang panig ng digmaan na nagbigay inspirasyon sa kanya na itala ang kasaysayan nito. Parehong napatay sina Brasidas at Cleon sa mga pagsisikap ng mga Atenayan na muling sakupin ang Amphipolis. Ang mga Spartano at Atenyano ay nagkasundo na ipagpalit ang mga bihag para sa mga bayan na nakuha ni Brasidas at pumirma ng tigil putukan. Sa pagkamatay ni Cleon at Brasidas, parehong masugid na mga mandirigma para sa kanilang mga bansa. Ang kapayapaan ng Nicaeas ay tumagal ng 6 na taon. Gayunpaman, ito ay panahon ng tuloy-tuloy na mga sagupaan sa loob at paligid ng Peloponnese. Habang ang mga Spartano ay umiwas sa aksyon, ilan sa kanilang mga kaalyado ay nagsimulang pag-usapan ang pag-aaklas. Sinuportahan sila nito ng Argos, isang makapangyarihang estado sa Peloponneso na nananatiling malaya mula sa Lacedaemon. Sa tulong ng mga Atenayan, nakabuo ang mga arkibe ng isang koalisyon ng mga demokratikong estado sa Peloponnese, kabilang ang mga makapangyarihang estado ng Mantinea at Elis. Ang mga maagang pagtatangka ng mga Spartano na sirain ang koalisyon ay nabiyo at ang pamumuno ng hari ng Sparta na si Agis ay pinagtutudahan. Napakalakas ng loob ang mga arkibe at ang kanilang mga kaalyado sa tulong ng isang maliit na puwersa ng Atenayan sa ilalim ni Aselbiades ay lumipat upang sakupin ang lungsod ng Tegea malapit sa Sparta. Ang labanan sa Mantinea, ang pinakamalaking labanan sa lupa sa loob ng Gracia noong digmaang Peloponnesian. Ang mga Lacedaemonian kasama ang kanilang mga kapitbahay na mga Tegean ay hinarap ang pinagsamang mga hukbo ng Argos, Atenas, Mantinea at Arcadia sa labanan. Nakamit ng kaalyadong koalisyon ang mga maagang tagumpay, ngunit hindi nila ito nagamit ng maayos na nagbigay daan sa mga elite na puwersa ng Sparta na talunin sila. Ang resulta ay isang ganap na tagumpay para sa mga Spartano na nagligtas sa kanilang lungsod mula sa bingit ng estratehikong pagkatalo. Ang demokratikong alyansa ay pinabagsak at karamihan sa mga miyembro nito ay muling isinama sa Peloponnesian League. Sa
Sa tagumpay nito sa Mantinea, nailigtas ng Sparta ang sarili mula sa bingit ng ganap na pagkatalo at muling naitatag ang hegemonya nito sa buong Peloponnese noong tag-init ng ika-416 bago si Kristo. Sa panahon ng isang kasunduan sa Sparta, sinakop ng Atenas ang neutral na pulo ng Melos at hiniling na makipag-alyansa ang Melos sa kanila laban sa Sparta o mapuksa. Tinanggihan ito ng mga Melian, kaya't sinalakay ng hukbo ng Atenas ang kanilang lungsod at sa kalaunan ay nasakop ito sa taglamig. Pagkatapos ng pagpagsak ng lungsod, pinatay ng mga Atenyano ang lahat ng mga lalaking nasa hustong gulang at ipinagbili ang mga babae at bata sa pagkaalipin. Sa ika-17 taon ng digmaan, dumating ang balita sa Atenas na isa sa kanilang malalayong kaalyado sa Sicilia ay inatake ng Syracuse, ang pangunahing lungsod ng Sicilia. Ang mga tao ng Syracuse ay etnikong Dorian, habang ang mga Atenaean at ang kanilang kaalyado sa Sicilia ay Ionian. Ang mga Atenyano ay nakaramdam ng obligasyon na tulungan ang kanilang kaalyado. Mayroon din silang mga pangarap na pinangunahan ni Alcibiades na sa huli ay nagpatuloy sa isang ekspedisyon ng pagsakop sa buong Sicily. Ang Syracuse ay hindi gaanong mas maliit kaysa sa Atenas at ang pagsakop sa buong Sicily ay magdadala ng napakalaking yaman sa Atenas. Sa huling paghahanda para sa pag-alis, ang mga hermay ng Atenas ay pinugutan ng ulo ng mga hindi kilalang tao at si Alcibiades ay sinampahan ng mga kasong relihiyoso. Hiniling ni Alcibiades na siya ay agad nalitisin upang maipagtanggol niya ang kanyang sarili bago ang ekspedisyon. Gayunpaman, pinayagan ng mga Ateniense si Alcibiades na sumama sa ekspedisyon nang hindi siya nililitis. Pagdating sa Sicily, tinawag si Alcibiades babalik sa Atenas para sa paglilitis dahil sa takot na siya ay hindi makatarungang mapaparusahan. Lumipat si Alcibiades sa Sparta at si Nisaias ang itinalaga upang mangasiwa sa misyon. Matapos ang kanyang paglipat, sinabi ni Alcibiades sa mga Spartano na balak ng mga Atenyano na gamitin ang mga Sicilia bilang panimulang punto para sa pagsakop sa buong Italia at Carthage at gamitin ang mga yaman at sundalo mula sa mga bagong pagsakop na ito upang sakupin ang Peloponnese. Ang puwersang Ateniense ay binubuo ng mahigit 100 barko at mga 5,000 kawal at magagaan na nakasuot ng armor. Ang kabalyera ay limitado sa humigit kumulang 30 kabayo na hindi katapat sa malaki at mataas na sinanay na kabalyera ng Syracusan. Pagdating sa Sicily, ilang mga lungsod ang agad na sumanib sa layunin ng Athena, ngunit sa halip na umatake, nagpaliban si Nisaias at ang panahon ng kampanya noong 415 bago si Kristo ay nagtapos na halos walang pinsala ang Syracuse. Sa paglapit ng taglamig, umatras ang mga Atenaean sa kanilang mga kwartel at ginugol ang taglamig sa pagkuha ng mga kaalyado. Ang pagkaantala ay nagbigay daan Syracuse na humingi ng tulong mula sa Sparta na nagpadala ng kanilang general na si Gelebus sa Sicily kasama ang mga karagdagang puwersa. Pagdating niya, nagtipon siya ng puwersa mula sa ilang mga lungsod sa Sicily at pumunta sa tulong ng Syracuse. Kinuha niya ang pamumuno sa mga tropang Syracusano at sa isang serye ng mga labanan, tinalo ang mga puwersang Atenaean at pinigilan silang salakayin ang lungsod. Pagkatapos, nagpadala si Nisaias ng mensahe sa Atenas na humingi ng karagdagang puwersa. Si Demosthenes ay pinili at nagdala ng isa pang puwersa sa Sicilia. Pinagsama ang kanilang puwersa kay Nisaias. Dumami pa ang mga labanan at muling tinalo ng mga Syracusans
at ng kanilang mga kaalyado ang mga Atenayan. Nagtalo si Demosthenes para sa isang pag-atras patungong Atenas, ngunit unang tumanggi si Nisayas. Matapos ang karagdagang mga pagtatalo, tila pumayag si Nisayas sa isang pag-atras hanggang sa isang masamang tanda sa anyo ng isang lunar eclipse na nagpaliban sa pag-atras. Ang pagkaantala ay naging mahal at pinilit ang mga Ateneyano na makipaglaban sa isang malaking labanan sa dagat sa dakilang daungan ng Siracusa. Ang mga Atenyano ay lubos na natalo. Si Nisayas at Demosthenes ay nagmarcha ng kanilang natitirang pwersa papasok sa lupa upang maghanap ng mga kaalyadong kaibigan. Ang mga kabalyerang Siracusano ay walang habas na hinabol sila. Sa huli ay pinatay o pinagsamantalahan ang lahat ng natira mula sa makapangyarihang pwersang pandagat ng Atenas. Ang mga Lacedaemonian ay hindi nasiyahan sa simpleng pagpapadala ng tulong sa Sicily. Nagpasya rin silang dalhin ang digmaan sa mga Atenayan sa payo ni Alcibiades. Pinatibay nila ang Disileia malapit sa Atenas at pinigilan ang mga Atenayan na gamitin ang kanilang lupa sa buong taon. Ang pagpapatibay ng Disileia ay pumigil sa mga supply mula sa lupa patungo sa Atenas at pinilit ang lahat ng supply na dalhin sa pamamagitan ng dagat na may mas mataas na gastos. Mas mahalaga, ang mga kalapit na minahan ng pilak ay lubos na nawasak, kung saan umabot sa 20,000 Atenayan na alipin. Pinataya ng mga Spartanong bukete sa Disileia. Sa pagnipis ng kayamanan at pang-emerhensiyang reserba na 1,000 talentado, napilitan ang mga Ateniense na humingi pa ng mas maraming tributo mula sa kanilang mga kaalyadong nasasakupan na nagpalala pa sa tensyon at banta ng rebelyon sa loob ng imperyo. Ang Corinto, Sparta at iba pa sa Peloponnesian League ay nagpadala ng karagdagang reinforcement sa Syracuse upang palayasin ang mga Ateneyano. Ngunit sa halip na umatras, nagpadala ang mga Ateneyano ng isa pang daang barko, 5,000 tropa sa Sicily sa ilalim ni Gelipus. Tinalo ng mga Syracusans at ng kanilang mga kaalyado ang mga Atenyano sa lupa at hinikayat ni Gelipus ang mga Syracusano na magtayo ng isang hukbong dagat na tinalo ang hukbong dagat ng mga Atenyano. Nang sinubukan nilang umatras, sinubukan ng hukbong Atenayan na umatras sa pamamagitan ng lupa patungo sa mga mas kaibigang lungsod sa Sicily, ngunit nahati at natalo. Ang buong hukbong dagat ng Atenas ay winasak at halos ang buong hukbo ng Atenas ay pinagbili bilang alipin. Matapos ang pagkatalo ng mga Atenyano sa Sicily, malawakang pinaniniwalaan na malapit na ang katapusan ng imperyo ng Atenas. Ang kayamanan ng Atenas ay halos ubos na. Ang mga daungan nito ay nauubos na rin at marami sa mga kabataang Ateniense ay patay na o nakakulong sa isang banyagang lupain. Matapos ang pagkawasak ng Sicilian Expedition, hinikayat ng Lacedaemon ang pag-aaklas ng mga tributary allies ng Atenas at sa katunayan, marami sa Ionia ang nag-alsa.